Sa huli, tumikim siya na malamang patapos na sila sa pagkain. Inangat niya ang tingin kay Rose. His expression is now back to its usual business-like calm. You know, Rose? Basag katahimikan ni Elliot. We are launching a new resort project. I think it will be a game changer. I've just had a meeting with the investor. Siguro naman, magtatagumpay kami this time. Marami rin kaming nasayang na pera sa pag-aakalang magiging successful ang project. But I do believe in Rainier. He's a good businessman. Hindi ako malulugi sa pagkakataong to. Ngumiti lang ito. Tinatago yata ang nerbiyos kahit halata sa mukha nito. It sounds ambitious pero nakasisigurado kung magiging successful po kayo this time. Ano pong sabi ng investor? Gumuhit ang hilaw ng ngiti sa labi niya kaya nanatiling seryoso ang mga mata. Gaya ng inaasahan, maingat sila. Gusto nila yung concept pero may konting concern sila sa location pati sa projected revenue. Sinisigurado ko sa kanilang tutulong ang market research sa project na to. Kaso hesitant pa rin sila. Tumango ito na napaisip pa. Nakaka-challenge ang location pero sigurado ko may potential yon. Kung maima-market natin yun ng maayos, it could attract a nice clientele looking for something unique. Lumambot ang tingin niya. Sumandal sa bangko matapos kunin ang wine glass. That is exactly what I told them. It's not just about another luxury resort. It's about creating an experience. If we execute it well, it will set us apart from the competition. Kumislap ang mga mata nito. Matapos noon, pinatuloy nila ang mahabang usapan nang masulyapan ng oras sa wristwatch niya. Lumalalim ng gabi. Mabuti pa pauuwiin na niya ito. I appreciate your insights, Rose. I was hoping you could help me with that. Pagkasabi noon, tumayo siya at isa-isang kinuha ang plato. Sir, ako na po. Sabad ni Rose sa kanya habang kinukuha ang pinggan sa kamay niya. Mabilis niyang nilayo iyon. Ako na. Mabuti umuwi ka na bago ka pa mabuta ng umaga dito. Ani ang hinatid ng mga pinagkainan nila sa lababo. Patakbo namang nilala ni Rose ang ibang gamit. Thank you po sir sa libreng dinner nyo. Mauuna na po ako. Wika nito matapos nilang ligpitin ang lamesa. Akma na sanang pipihitin ni Rose ang pinto nang tinawag niya ito. Teka, bago ko makalimutan. I needed to set another appointment for me tomorrow. We need to finalize the details with the architect and review the proposed timeline. Gusto ko maging perpektong lahat. Maotoridad niyang utos. Nakangiti itong tumango. Okay po, I will take care of it first thing in the morning. Sabi nito sa assuring na mga titig. Wala sa sariling sinundan niya to ng tingin palabas. Sumandal siya sa working table niya. Nandito ulit sa magara at modernong opisina ng CEO ng Malyari Group. He was really exhausted in today's work. Palaging full-loaded ang trabaho niya. Ni break hindi niya magawa. Kung di lang siya ipapakasal kay Juliet, malamang tatandang binata siya sa pagtatrabaho. Ngayong maraming new project ang Malyari Group, wala na siyang oras gumala. Namimiss niya ng mag-mountain climbing at ang gulayan niya sa Baguio. Humikap siya matapos tumayo mula sa mahabang pagkakaupo. Inunat-unat niyang dalawang kamay. Inayos niya ang kurbata at may naisipan siyang isang bagay. Pagtripan niya kayang sekretary niya ngayon. Inutusan niya tong gumawa ng kape. Pagkalabas ng opisina, naamoy niya agad sa hangin ang mabangong aroma ng kape. Natatakam siya bigla sa cafe Americano niya. Pumasok siya sa kitchenette na hindi lumilika ng ingay kaya hindi alam ni Rose na nasa likod na siya nito. Inaakit kasi siya na mabangong amoy ng kape. Nawala yata ang pagod niya. Ano bang sekreto ng sekretarya ko? Kahit maamoy mo lang kape, malalaman mo kaagad na masarap ito? Basag katahimikan niya sa malambot pero curious na boses. Napatalon sa gulat si Rose. Halos matapon ito ang kape. Umikot ito sa kanya. Malapad ang mga mata, bahagyang nakaawang ang bibig. Sir, hindi ko alam na nandito pala kayo. Lumambot ang titig niya habang minamasdan ang pulang-pula nitong mukha. Rose, may lagnat ka ba? Tanong niya sabay tampal sa noon nito. Lalong namulato na parang may usok na lumabas sa tenga. Sir, wala po ako lagnat. Tsaka tapos na po ako magtimpla. Baka po gusto niyong tikman? Giit nito na iniabot sa kanya ang paborito niyang tasa. Kinuha niya yon na pilyong hinawakan ng kamay nito. Kumislot si Rose at mabilis nag-iwas ang tingin sa kanya. Marahan niyang sinimsim ang kape. Nanoot sa dila niya ang linamnam at tila naa-addict siya sa sarap. Ayaw niya nang maubos pa. Rose, hindi mo pa ako sinasagot. Ano bang sekreto mo sa pagtitimpla nito?
Usisa niyang muli sabay lapit ng mukha niya sa mukha nito. Nanginginig na hinawakan nito ang platitong may laman na 2 donut. Wala po sir, tinimpla ko lang na may dedikasyon at pagmamahal. Pagmamahal sa trabaho? Nauutal nitong tugon. Inangat ang platito. Kinuha niya ang isang donut. Sinadya niyang wag lagyan ng asukal dahil hindi siya mahilig sa matatamis. It seems like you're holding out on me. Tukso niya sa mahina pero inviting na tono. Sumandal sa counter at kinain ng donut. Bago makasagot ang sekretary niya, biglang bumukas ang pinto. Niluwa si Marguerite Malyari, ang ina niyang kapatid si Hitler. She stepped in with air of imperiousness. Her sharp eyes narrowed as they landed on her secretary, who froze mid-action. Her gaze was like a blade, cutting through the warmth that had just enveloped the room. Elliot, darling, I hope you haven't forgotten about tonight's dinner? Sabi nitong parang may hinanakit sa kanya. Hindi ito madalas pumupunta sa opisina niya, maliban kung may kailangan tong ipapagawa. Inaasahan ka namin kasama mo si Juliet? Napalis ang ngiti niya. Nilapit ang tingin kay Rose mula sa ina niya. Nanigas ang dalaga sa kinatatayuan nito. Nasa mukha ang pagkalito at alala. Mom, I trust you will be punctual, my son. 7:00 ang dinner. Sino tong babaeng kasama mo? She's my secretary, pakli niya. Naiinip sa presensya ng ina niya. Okay, siguraduhin niyo lang walang namamagitan sa inyo. Anito na taas-babang inobserbahan ng dalaga. Mom, sigaw niya. Hinawakan to sa balikat. What are you talking about? She's just my secretary and nothing more? She seemed suspicious and somewhat familiar. Giit nitong nagmatigas pa ng kalat ka rin niya to palabas. Don't talk like that, Mom. Gagawin kung gusto niyo basta huwag mong pakikialaman na sekretary ko. She is my employee and it's my responsibility to protect her. Depensa niya hanggang magtagumpay na palabasin to sa kitchenette. Pumigla si Marguerite. Marahas siya nitong winaksi at pinapoys na inayos ang sarili. Matulis ang labing pulang-pula sa kapal ng lipstick. Babantayin ko ang babaeng yan? Nagbuga ng hangin si Rosette habang nasa dibdib niya ang isang kamay. Nakalimutan niyang huminga na sandaling yon. Naimbiyar na siya sa ina ni Elliot. Grabe. Tila evil stepmother ni Cinderella kung umasta. Wala siyang ginagawang masama pero kung makatitig sa kanya, para siyang kakainin ng buhay. Gayunman, pamilyar sa kanya ang mukha ng bruha. Parang nakita niya to sa isang event na pinuntahan niya noon kasama ng ama niya. Di maaari. Paano kung makilala siya nito? Kailangan niyang magdasal na walang makakakilala sa kanya. Taong bahay siya at opisina lang laging pinupuntahan, maliban kung may parting invited siya. Narinig niya ang pagbayo ng dibdib niya, kinakabahan sa di malamang dahilan. Nandito siya para akitin si Elliot para sa kaligtasan ng kumpanya. Hindi siya pwedeng matakot. Nagsisimula pa lang siya at hindi siya pwedeng bumagsak. She should only care about her mission, nothing else, at nauubusan na siya ng oras. Bumalik siya sa pagkakaupo sa working table niya. Pinagpatuloy asikasuhin lahat ng appointment ng boss niya. She's biting her lips while scanning the documents. Nalaman niyang may pina-appoint na meeting si Rainier, si Mr. Unpredictable. Dadayo ulit sa opisina ng Malyari Group. CEO kasi to ng marketing sa ilalim ng Malyari at responsibilidad na asikasuhin ang bagong proyekto nila sa Palawan. Bakit ba kasi nag-iisang corporation lang sila? Napahilamos niyang mukha. Nanlumong sinubsob ang mukha sa itas ng mga papeles. Abala sa pagdadrama ng tumunog ang cellphone. Sa sobrang lakas ng kanta na My You ni Jungkook, nabulabog ang mga coworkers niya. Tarantang hinalughog ang bag at nag-peace sign pa bago sinugot ang tawag. Rosette, come and rescue us! Humahagulhol na bulalas ni Christina sa kabilang linya. Nilayo niya agad ang cellphone sa tenga niya bago siya mabingi. Anong problema mo? Bulong niya na tinakpa ng isang kamay ang gilid ng bibig niya. Desperadang umungol ang VP niya. Parang awa mo na, umuwi ka na dito, hindi ko na kaya. Nagkapatong-patong ng mga papeles sa lamesa mo. Alam mo naman, ikaw lang may kakayang pagpapatakbo ng company, Rose. Nagtagpo ang kinay niya. May tiwala ako sa'yo, Chris eh. Huwag ka mag-alala. Gusto ko na mag-asawa. 30 na ako, alam mo ba yun? Kung hindi ka uuwi, magiging matandang dalaga talaga ako. Putol nito na bahagyang huminahon. Nadulas ang ngiti sa mga labi niya. Huwag kang ang OA. Kailangan mo magtiwala sa galing mo. Don't worry. Pagbalik ko ay palilive kita ng 3 months din at ipapa-blind date kita. Maliwanag? Rose naman.
Oh, papano? Iscan mo lahat ng documents sa lamesa ko, i-email mo para ma-check ko, ako nang bahala sa ibang task. Huwag masyadong ma-stress out. Ani niyang pinalta ng seryosong mukha ang tawa. Naging seryoso ang boses ni Christine, tumikim bago nagsalita. Alam mo ba, dumalaw dito si Mr. Rainier Gonzalez kahapon. Balak yata ipaisa ilalim ang kumpanya mo sa Malyari Group. Maliit ang fashion retail company natin, pero sapat yun para maitakbo at makabayad ng mga utang. Pinandilatan niya sa mata ang narinig. What? He's selling my company without my consent. How dare he? Gusto niya bang magsuntukan kami? Walang hiya siya? Umuusok ang ilong na pahayag niya. Napasigaw siya na malimutang nasa opisina siya. Nalilitong tumingin ang ibang empleyado sa kanya. Susuntukin ko talagang mukha ng lalaking yun. Patay mali siya niyang pinatuloy ang pakikipag-usap sa VP niya. Inakala namin na alam mo tungkol dito. Buti nilang naisip kong tawagan ka. May kaninhawaan naman ito. Salamat, Christine. Siguro nga, inspired ka ng Diyos para magbigay alam sa akin. Tumahimik siya ng 3 segundos saka nagsalita muli. Walang ya, sira ulo. Pag makita kami, iba-black eye kong pangit na yun. Siguradong susuntukin ko siya. Sinong susuntukin mo? Sumulpot na parang kabote si Elliot. Napaigtad siya na lumingon dito. Nakatayo to sa likod niya na hindi niya nalalaman. Sa bilis ng pangyayari, hindi niya nakontrol ang swivel chair niya. 1 minuto, natagpuan niya ang sarili sa sahig. Sa di malamang pagkakataon, bigla siyang hinablot ni Elliot. Tinulungan siyang ibalik sa kinaupuan. Ngunit ng sandaling yon, tila may kuryenteng dumaloy sa braso niya nang mahawakan ni Elliot. Lumala pa na magtagpo ang kanilang mga mata. Tila nagwala lahat ng sel sa buong katawan. Kinikiliti ang kanyang tiyan. Maraming beses siyang napanunok habang malinaw na naririnig ang malakas na kabog ng puso niya. Lumiwanag sa mga mata niya ang gwapong mukha ni Elliot. Why? As if she's falling for him. Be careful next time, Rose. Siya. Natauhan ng marinig ng motonos itong boses. Biglang nawala pagiging concern nito. Parang nainip sa kanya si Elliot. Inikot ang daliri niya at iilang siya ng buhok niya. Kinakabahan siya at natatakot na baka marinig ito ang conversation nila ni Christina. Pasensya na kayo sir kung minsan tanga tong sekretary ninyo. Salamat sa maagap na saklolo. Ani niyang pilit ngumiti. Sinulyapan niya ang cellphone. Di pa niya napapatay. Pinatay niya agad at tinago na sa bulsa niya. Mabuti at may bulta tong suot niyang khaki pants. May papagawa sana ako sa'yo kung pwede. Inayos nito ang cufflink. Gaya ng sabi ko sir, I'm always available 24/7. Ano pong may paglilingkod ko? Tinitigan niya to ng diretsyo. Handa ang sarili sa maaaring ipagawa nito. Book me 2 plane tickets to Palawan for the next 2 weeks. Kailangan ko mong sumama sa akin sa pag-check ng location? Sabi nito bago siya talikuran. Tinaas niyang kilay. May-ari ng airline company nagpapabook ng plane ticket? Wala ba tong private jet? Kuripot? Kung ang fiancé niyang si Rainier na sobrang gastador, sobrang kuripot naman ang CEO ng Malyari Group. Malas ni Juliet kung maasawa nito. Tinampal niya ang noo at binuksan ang computer para gawin ang sinabi nito. You're Rose, Secretary of Elliot, right? Tanong na isang lalaki may angelic voice. Kasalukuyang nasa labas siya ng coffee shop. Nagpapahangin pagkatapos ng trabaho. Mag-aalas 5:30 ng hapon na rin. Kumibo siya sa kinaupuan na silya, inhirapan ng lalaki na may gwapong mukha at pound the lips sa harapan niya. Tumango siya para kumpirmahin. Mapaglarong ngiti ang gumuhit sa labi nito. Naglaho yatang mata na abotengan nitong ngiti. We really are destiny. Akalain mo sa coffee shop pa tayo nakita? Anitong sinusuklay ang bangs gamit ng daliri. Tila Korean actor ang dating o hindi parang si Jin ng BTS. Sa sobrang hilig niya sa K-pop at K-drama, namamataan niyang Korean oppa ito. Napangiti siya sa inisip. Umiti naman ito. Inaakalang umiti siya dito. Naku, wag kang mag-expect. Masasaktan ka lang. Tsaka hindi kita type. Hirit niya kaagad. Napatawa to na malakas. Magaling ka pala magbiro. Naalala mo pa ba ako? Oo naman, Johannes Gail Romangoli. Nagtataka nga ako kung half Korean ba kayo. Sabi niya sa mahangin na paraan. Tinakpan nito ang bibig. Di mahinto sa pagtawa. Actually, Korean ang maternal grandmother ko. Masaya nitong pagbibigay alam sa kanya bago mo po sa bakanting upuan sa harap niya. Ganun pala, yung angas mo pang idol pero hindi rin kita type.
Sinimsim niya ang milk tea na mocha flavor. Kinuha ang munchkin niya na walang paalam at nilamon kaagad. Huwag ka mag-alala, miss. Hindi kita liligawan kasi alam ko may Elliot ka na. Biro nitong akmang kukunin ng isa pang munchkin niya. Mabilis niyang tinapik ang kamay nito para siyang ate na nagagalit sa nakababatang kapatid. Basta ang isa, 3 natitira lang sa akin. Nilapit niya ang box ng munchkin sa kanya. Tsaka anong pinagsasabi mo na kay Elliot ako? Boss ko yun. At wala akong balak pag nasaan ng boss ko. Dumi naman ang isip niyo po. Kadalasan, ang mga sekretary na i-inlove sa boss nila. Hirit nito at binigyan siya ng nakakalokong tingin. Ano ba ang masamang binabalak nito? Kinabahan siya na wala sa oras. Sir Johannes, ang lawak naman ng imagination nyo. Posible ba mangyari yun? Tsaka may fiancé ho ang boss ko. Ginagawa nyo pa akong kontrabida. Tsaka ako may fiancé. Tumahimik siya. Mabilis sinimsim ang paubos niyang milk tea. Hindi siya nag-iingat. Natitiyak niya. Si Johannes ay may koneksyon kay Rainier dahil nag-iisang corporation sila at narinig niyang magkakaibigan ng 7 CEO sa ilalim ng Malyari Group noong college hanggang ngayon. Hindi pwedeng pagkatiwalaan sa Johannes. Ikaw, may fiancé? Talaga? O sisa pa nito? Ayaw niyang sagutin yon kaya't mabilis siyang tumayo na hindi kinain ang 2 natitirang munchkin. Mauuna na po ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Tsaka sa'yo na ang munchkin, busog pa kasi ako. Sige po, bye! Nataranta niyang pamamaalam habang sinusuot ang sling bag at kinuhang ilang folders. Teka lang, tawag nito. Nagbingi-bingihan siya at tuloy-tuloy na umalis ng walang lingon. Pero sa totoo lang para siyang mahihimatay sa sobrang kaba. Nalaman niyang mausisa ang Johannes na yun at malamang darating agad ang salitang fiancé sa tenga ng boss niya. Tiyak magtatanong to ng personal life niya sa muli nilang pagkikita. Paano na ngayon? Anong kasinungalingan ang sasabihin niya para pagtakpa ng true identity niya? Bumalikwas siya sa malambot na kamang hinihigaan niya nang dinistorbo siya ng ringtone ng cellphone niya. May tumatawag sa kanya ganitong oras? Tiningnan niya muna ang cellphone bago sinagot. Si Elliot lang pala. Ano kaya ang problema nito? Never pa tong tumatawag ng madaling araw sa kanya. Bumangon siya at sinagot ang tawag sa mabibigat na mga mata. Yes po, sir. Come here quickly, Rose. Elliot terribly needs your help. Nangangambang tugon ng baritonong boses sa kabilang linya. Sino kayo? Nasaan ang boss ko? Kinakabahan niyang wika habang sinusuot ang tsinelas at tumakbo sa harap ng aparador para bumihis. Sa Johannes to, nasa Kingdom Bar kami. Bilisan mo bago pa mawala si Elliot? Nawawalang pasensya nitong saad. Opo, I'm on my way. Aniya at patakpong lumabas na ng bahay. Di niya maikoble ang kabang nararamdaman. Si Elliot, biglang pinatitibok ang puso niya.